Ang bilis ng karma ni Raffy Tulfo, mga kababayan. Oh, dahil unti-unti nang nakikita ng taong bayan ang kaungasan at totoong ugali nitong si Raffy Viva Max Robos Tulfo. At nagre-reflect yan sa mga survey, mga kababayan Akalain nyo. As expected, mga kababayan, number 1 pa rin si VP Sara. Hindi na nakakagulat yan. Pero si Lenny at si Sara, mga kababayan, tumaas sa survey. Pero itong si Viva Max, Mr. Robos, mga kababayan, Raffy Tulfo, nabawasan na ang mga supporters nito. Galing sa 18%, mga kababayan, lumagapak sa 14%. Nabawasan siya ng 4.3%, mga kababayan, sa kanyang boto. Napaka-significant yan, mga kababayan, dahil eto in a short time lang. Yung last na nag-survey, mga kababayan, March. Tapos pagdating ng June, March, April, May, June, 3 buwan lang, mga kababayan, mahigit 4 na puntos na ang ibinaba niya. Alam niyo kung gaano karami yung 4.3%, mga kababayan, sa total voters sa Pilipinas? Around 3 million yan! Oh! In just 3 months, mga kababayan, 3 million na sa mga supporters ang sinuka si Raffy Tulfo, mga kababayan. Ganyan karami yung 4.3%. Yan, mga kababayan, ang resulta sa pag-aangas nito si Raffy Tulfo, mga kababayan, dyan sa Senado sa impeachment. Dahil nakita na natin ang totoong ugali Alam nila, mga kababayan alam nila na hindi nila mai-impeach si VP Sara. Kaya ang ginagawa nila ay manira lang ng manira. Ang hindi alam ng mga bugok na to, mga kababayan, ay magbubumirang ito sa kanila. Narito ang eksplanasyon mismo, mga kababayan, ng political analyst na si Lito Banayo tungkol dito sa ginagawang demolition job ng mga kampo ni Marcos laban kay VP Sara. Panoorin niyo po Kung hindi man sila magtagumpay at hindi nila makuha yung threshold number of 16 votes para ma-convict si Vice President Inday Sara, at least siniraan nila ng siniraan in the hope na nakakatawa. Tapos at as if naman, mga kababayan, na tumalab ang kanilang paninira, tumaas pa nga lalo ang rating ni VP Sara. Ang bumagsak, mga kababayan, ang rating ni Tulfo. So nasaan ang paninira mo ngayon? Raffy Tulfo, pati Erwin Tulfo Bendalo. Hindi naman, hindi nakikita sa surveys in the hope na bababa ang approval ratings at ang trust ratings ni Vice President Inday Sara. Number 1. Pangalawa, parte rin yan ng propaganda value ng kanilang propaganda mga na mga hudas. Dahil hindi isusurrender ng kasalukuyang administrasyon ang posibilidad na makonvict si Vice President Inday Sara. Gagamitin nila ang lahat ng pwede nilang gawin, kasama na yung pamimili. Wika nga kung nung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino dun sa Corona, Corona impeachment trial, dinaan sa For pork sale barrel, yun PDAF, tinatawag na PDAF, na dinagdagan ng anywhere from 50 million, ganun kaliit 50 million to 100 million each. Ngayon, sigurado, billion ang pinag-uusap. At trilyon na nga daw, sabi ni Aimee Dahil yung sa flood control, mga kababayan, kasali daw yun sa reward sa mga pipirma. Apang projects o pinag-uusapang Tapos 2 beses pa nagkabayaran 2 beses pa. Dahil 2 beses na noon siya ilalabas para masuhulan ang pwedeng magpasuhol Masuhul, para mag-convict kay Vice President Inday Sara. At the same time, nagawa nila yung kanilang panaginip, pangarap nila na masiraan si Vice President Inday Sara. Pero ako na may nagpapasalamat doon sa mga matatag na mga miyembro ng minoriya at ilang mga independent sa majority na pag nagtatanong, nakikita mo na ang gusto lamang malaman ano ba ang katotohanan, no? Whereas merong mga ilan dyan, no, na talagang wala sila, talagang kasangkapan na lamang sila, instrumento na lamang sila na lang ng Malacanang marami mga kababayan, yung mga bagoong na yan, instrumento ng Malacanang upang mapabagsak si Vice President Inday Sara. And that is the reason also kung bakit batay na rin sa mga surveys. Parang walang interes ang taong bayan sa nangyayari sa survey. Sa impeachment. Wala nang gana. Trial. Hindi na
Nanonood na lang mga kababayan kapag kapag depensa na. Pero dun sa sa balita, wala. Lalong-lalo na't kakampo nila ang media mga kababayan na kung nagbabalita sila, bias. Oh, dito na lang kayo manood sa sa mga vloggers na lang nanonood mga kababayan dahil at least maliliwanagan pa kayo no walang twisting talaga sa mga kabangagan mga kababayan. O makinig man, kapraso, pakikinggan, tapos magsasara na ng kanilang mga cellphone, magsasara na ng kanilang TV. Dahil parang, kung basta ang taong bayan na nakapag-conclude. Alam na namin na all for the show lang yung impeachment mga kababayan Ang bangag na ang dapat ma-impeach. Na sila in their minds, no? Na-conclude na nila na ito'y paninirang puri lamang, itong impeachment trial, no? Ito'y politika lamang ang dahilan, hindi accountability, hindi transparency, hindi justice. Ito ay paninira lamang at pamumulitika lamang. Kaya hindi na nakikinig ang taong bayan baliwala na sa kanila. Wala. Magkaaksayahan mo pa ba ng panahon yung impeachment trial? Ganun na nangyayari Nonsense. ngayon. No, Almar? Alright. Siguro Almar! sa ating mga kababayan na sumasalo po lahat ng problema dito sa ating bansa po, sir. Well, sa ngayon, tatapatin ko ang ating mga kababayan. Wala akong nakikitang magiging improvement o pagbabago sa katatayuan ng ating buhay Hanggang andyan si Bangag mga kababayan. between now and eleksyon ng 2028. Umasa na lamang tayo na sana tayo na rin mismo, nasa kamay naman natin yan, tayo ang susulat ng boto natin. Sana naman ay magkaroon ng tunay na pagbabago pagdating ng 2028. Maghalal tayo ng Pangulo na may Si tapang, BP Sara na. may malasakit. Wala na tayong mga kababayan na description na may tapang malasakit. Lahat ng yan, ugali na yan o kay BP Sara na yan mga kababayan na katangian. No more. At talagang Nothing gagawa else at but gagawa, Sara. makikinig Sara at alam all. makikinig sa puso ng taong bayan at gagawin ang tama hindi lamang para sa kasalukuyan kundi sa susunod na henerasyon ng ating mga anak, mga apo, no? Dahil talagang ngayon binabasa ko yung ating 7.2 trillion budget. Oh, Diyos ko Lord, 7.2 trillion. Tapos alam nyo ba mga kababayan na 11 trillion sana ang kanilang hihingin na pondo, ang mga walang hiya. Tapos nasampal sila ng reality na masyadong malaki. Tapos Highest in history na tumaas by 500. Tapos, sige, binaba na lang mga kababayan sa 7 trillion. Highest pa rin in history. Diyos ko Lord, ang mga bangag, kapal ng pagmumuka. More than 500 billion pesos compared dun sa nakaraang taon. It's more of the same Wala akong nakikitang pagbabagong totoo no? Cosmetic changes here and there, but when you look at it deeply, i-analyze mo ng gusto, makikita mo na it's more of the same. It is a political budget, no, intended for the 2028 elections. Pero huwag tayo magpadala dyan. Huwag Isipin na tayong lang natin magpadala. kung gaano ang hirap ng buhay natin ngayon. Ayaw nating ipadanas sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa susunod na saling lahi, yung hirap na dinaranas natin ngayon. We have Yan mga kababayan, para sa mga anak natin. At yan din ang talagang hangad ni Tatay Digong mga kababayan. At least mapabuti natin ang ating bayan para sa ating mga anak at mga apo. to vote for change in 2028. Meron pong desisyon kahapon ang impeachment court patungkol sa sub judice rule. Tingin nyo po, sub judice. overdue na ito dahil sa kaliwat kanang mga side comment, Oo nga, no? pahayag, outside, Sana yung ruling na yan mga kababayan, sinabi bago mag-umpisa yung impeachment. Bakit ngayon lang? Ilang linggo nang naninira mga kababayan itong mga buaya kay VP Sara? Mga buisit na yan. sa impeachment court. At ang kapansin-pansin dito, which is napuna din ito ng presiding officer, halos lahat sa panig po ng prosekusyon. Ito Dahil sila lang naman talaga mga kababayan ang naninira yung mga parang mga walang mga mabuting asal mga kababayan, no?
Chismosa lang talaga. Ay napapanahon lang, pero ang napansin ng ating mga kababayan after ng desisyon, meron ulit Senator Judge na may gumamit na naman po ng hindi kaaya-ayang mga termino. Oo. Aside sa sub judice, mga kababayan, ni-remind din sila na wag nang mambastos, wag gumamit ng mga masasamang salita, wag manghusga, wag magbintang, mga kababayan. Pero later on, si Raffy Tulfo, mga kababayan, yun na rin ang ginawa. Sinabing tanga-tangahan, ng lustay o ganyan, mga kababayan. Laban sa isang witness. Binastos ang witness. Na naman ha, na Yun na naman. Oh, 'di ba sabi niya, mga kababayan? Oh, sige, hindi ko na gagamitin ang stupid. Pero anong ginamit niya? Tanga. Oh, yung tanga, mga kababayan, tanga-tangahan. Anong English ang tanga? Stupid rin. Stupid talaga yung si Raffy Tulfo, no? Malinaw na malinaw dahil binasa naman ni Senator Chis Escudero yung mga quotations Sana, sige, strike one na yan si si Tulfo. na naglipa na sa media, pati sa social media, na halos lahat naman, I think 90% o baka more, galing sa mga prosecution lawyers, no? Talaga. At makikita rin natin, Sila FOA, mga kababayan, wala mang masyadong mga masasamang sinasabi. Napaka-straight, mga kababayan, at wala talagang intriga sina FOA. ito alam ng taong bayan nito. Alam na alam. Ang ating subject rather nitong impeachment trial, iisa lang ang tagapagsalita, si Attorney Michael Poa. Yung kalaban, maliban sa isang Sandamuk. damukal ng mga private prosecutors ang Ang kalaban sa damukal, mga kababayan, na chismosa ang nagsasalita para sa kanila. kinuha, meron pa silang mga panel of spokespersons, no? Na siguro mga 7 o 8 yon, na pagkatapos ng bawat trial, andyan na kagad sa telebisyon at kung ano-ano na pinagsasabi, ini-interpret. Bagamat ang karamihan naman dito, hindi naman abogado. Nagtataka ako saang karapatan para magsasalita, no? Oo nga, no? As if, kababayan, alam ang pinagsasabi. Tungkol dito sa mga Puro lang pa-intriga. to sa impeachment trial, no? So, kung basta a bit late na nga ito dapat noon pa siguro nilatag na mabuti ni presiding judge Escudero yung lahat ng mga do's and don'ts dapat dito sa mga pananalita Dapat ng umpisa pa lang. nagmamasid ng mga spokespersons sa impeachment trial, maging ang mga officers of the court, yung mga abogado doon. Wala namang si Attorney Michael Poa, sinasabi lang, at lagi pa niyang pinangungunahan na sinasabi niya, ayoko namang magsalita tungkol sa mga nangyayari sa trial kasi sub judice, no? Kasi Masyado nga mabait si FOA, mga kababayan. hindi maganda. At pinupuri pa nga niya kung minsan yung mga kalaban, yung mga prosecutors, no? Pero ito namang kabila, walang ginawa kundi lahat ng pwede nilang ibato. Pati yung mga kababayan sa Tacloban at saka sa Zamboanga na barilan sa paaralan. Sinisi kay VP Sara, ninakapunan ha? Si Kapunan. Ay ibabato nila kay Vice President Inday Sara. Kitang-kita ng taong bayan yan no? Na pagka ikaw wala ka nang ginawa kundi hampasin ng dumi at kung ano-anong mga imbentong kasalanan ang isang opisyal na hinalal nila 4 years ago nung napakaraming boto, ang simpatya lalong mapupunta kay Vice President Inday Sara. Pero wala na talagang gawin ang walang magandang ginagawa. Kasalukuyang mga ungas. Yung administrasyon kundi ipatuloy yan dahil wala nga silang achievements. Yun ang problema nila. Opo. So ibig sabihin na Sir Lee, So ang achievement nila ngayon is yung sa impeachment ni VP Inday. Yan na lang ang achievement nila. itong mga pahayag nila, banat nila sa loob ng impeachment court, yung mga scam ito, kung ano-ano pa, at sa labas ng impeachment court during mga press con, ito'y parte ng kanilang pamamaraan kasi nga, kumbaga pang palaman. Dahil hanggang sa kasalukuyan, wala na mag-umpisang impeachment trial. Wala kasi silang patunayan wala na sila talagang ibang bala, mga kababayan. So dyan na lang. Dyan na lang sila babawi ang yung media mileage, black propaganda.
pa rin matumbok ng husto na merong impeachable offense na nagawa ang Vice Presidente na talagang malinaw na mayroon siyang ginawang mali. Kaya dito na lang idinadaan sa Panloloko ng mga Public ungas. In fact, mabanggit ko lamang, Admar, kahapon, mismong si Senator Ping Lacson, na alam naman natin ay Marcos Senator. nasa majority, hanay ng majority, ay Hanay nagsabi ng mga bangag. bakit daw hindi pa ipatawag itong si Colonel La Chica, no? Bilang witness, bilang hostile witness. Ayaw din ipatawag mga kababayan ng mga gonggong. Pag-iisipan pa namin, pag-aaralan pa Yes. namin. Bakit nga ayaw, kung ikaw ay nagmamasid, bakit nga ba ayaw kunin na Dahil mawawasak ang kanilang propaganda eh. Gusto nila mga kababayan na doon itanong yung confidential activities sa mga taong hindi alam para palabas sila mga kababayan na hindi masagot. prosecution na hostile witness itong si Colonel La Chica, no? Samantalang lahat na lang ng tinutumbok yung mga witnesses, lahat na lang ang sinasabi, si Colonel La Chica ang nakakaalam tungkol doon. Bakit ayaw nilang ilahad o iharap sa taong bayan si Colonel La Chica? Dahil ba takot sila at alam Takot silang masagot mga kababayan. Mawawasak ang nila propaganda. na pag nagsalita si Colonel La Chica tungkol sa katotohanan, tungkol sa anti-terrorism activities, tungkol sa security operations ng Vice President's Office, makikita na puro invento lamang itong kanilang mga pinagagagawa at may Invento dahilan talaga. dun sa paggamit ng kung ano-anong mga pangalan dito sa pag-liquidate ng confidential and intelligence funds. Hindi ba? Malinaw yun para sa ordinaryong mamamayan. Bakit nga ba ayaw? Bakit nga? Sila ang dapat tumawag Hindi naman trabaho ng depensa yun Trabaho yun ng Hindi nga pwedeng ipatawag ng mga kababayan, di ba? Hindi pwede ipatawag ng mga senador. prosecution. Dahil Pero ayaw ang nila prosecution at, lang diba, ang pwede. pati yung Pero pwede rin sila ipatawag ng depensa. Pero right now mga kababayan, ang prosecution pa ang it's their turn. Di bali kung kung turn na sa depensa mga kababayan, pwede nang ipatawag sila Chica. matatandaan mo, Admar, doon sa unang tinalakay na article of impeachment tungkol doon sa grave threats. Nung mailabas na yung video tungkol doon sa nangyaring ang tawag dito, internet o online press conference, ayaw na nilang tawagin yung inilista nilang testigo di umano na si Attorney Zulaika Lopez, yung chief of staff Ayaw na. pangalawang pangulo. Bakit umatras sila ron? Kasi natatakot sila na pag nakita ng taong bayan kung ano yung pinaghuhugutan ni Vice President Inday Sara noong mga panahong yon na nasabi niya o nabitawan niya yung mga katagang yon, ay maiintindihan ng taong bayan na maski sila ang nasa pwesto ni Vice President Sara, ganun din ang kanilang magiging reaksyon sa panggigipit at sa pang-aalipusta na ginawa kay Attorney Lopez. So makikita, ang taong bayan, ang problema kasi dito sa mga nagdudulong-dulungan mga sa gonggong. Malacanang at sa ating pamahalaan, hindi sayad sa lupa ang kanilang mga paa. Hindi nila alam kung paano mag-isip ang ordinaryong Pilipino. Huwag na natin sabihin masang Pilipino. Huwag na natin sabihin yung mga mahirap na Pilipino lamang. Pati Pilipino mga middle talaga. class, pati mga may kakayahan sa buhay, pati mayayaman. Nakikita nila yan, hindi naman tanga ang Pilipino pasensya ka na, Senator Tulfo, kung ginamit ko yung inyong paboritong salita. Pasensya na po. Nagamit ko yung salitang paborito niyo gamitin na tanga o estupido. Yan Yan dahil yan si Tulfo mga kababayan, yan ang totoong stupid. Stupid talaga yung animal na yan mga kababayan. Sorry po, hindi ko po kayo Huwag ka mag-sorry. May Talagang mga stupid senator yan. judges Stupid. na nakikita Tulfo na stupid. parang tila meron na silang conviction. Alam na nila kung ano yung mga kumbaga sino yung sisisihin dito sa impeachment. Tapos may mga senator judges naman na kapag hindi nakuha yung gusto nilang sagot ay yun nga nasasabihan nambabastos. ng tanga. Yan. Sir, masasabi po ba natin na
for show na lang po itong impeachment trial at alam na natin na kung ano yung For show magiging talaga yan. boto ng halos ng majority ng mga senators po, sir, dito sa impeachment trial po. Dalawa ang nakikita ko pangit na indiyaan sa impeachment trial, ano. Pero kung makikita nila mga kababayan na wala talaga sila, pwede pang magkunwari yung iba mga kababayan na andyan sa majority. Pwede sila magkunwari na, sige, I will not convict Sara para for pogi points. Dahil makikita na lang mga kababayan na yaman man lang na hindi naman mai-impeach. Kunwari tayo para sabihin hindi tayo bias. Dahil olats rin naman kukunwari yan. Una, patuloy na sisiraan si Vice President Inday Sara, hindi lamang ng prosecution, hindi lamang ng mga spokespersons ng prosecution panel o ng Congress, kundi pati ng mga ilang senador na malinaw na sa kanilang pananaw, i-convict nila si Vice President Inday Sara. Po. Sir Lito, si Almar po ito, balikan ko lang po yung tungkol po doon Yes, sa Almar. baha. Kasi nitong nakaraang mga linggo ay isa yung Metro Manila sa talagang nakaranas po ng pagbaha. Para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba yung dapat or ano po ba ang isa sa mandato ng MMDA po, sir? Kasi ang pagkakaalam po natin mga kababayan, ang Ang MMDA mga kababayan na si Torre ang nanguna. Walang, Diyos ko Lord, puro pa pogi mga kababayan na hindi naman mga pogi. Mga unggoy nga ang tingin sa kanila. Nag-unggoy-unggoyan mga kababayan sa trabaho. Nagtatarpulin pa mga kababayan. Walang silbi. MMDA is nasa traffic, pero ang MMDA din po ay merong pondong natatanggap. Mayroon yan po doon natatanggap mga kababayan para ayusin yung mga daluyan ng yung mga ilog, yung mga kanal, linisin. Kung kailan binaha, saka pa lang mga kababayan na kunwari na trabaho. Wala sa gobyerno Mabisit. para po dito sa flood control projects. Pero iba po yung naging resulta po nitong mga nagdaang araw po, sir, or linggo, kasi nga nakaranas po ng malawakang pagbaha po dito sa Metro Manila po, sir. Opo, hindi lamang yung pondo na inilalagak sa DPWH na nabulgar na nung isang taon, yung dami ng flood control projects na substandard at ghost projects, kundi pati yung pondo na binibigay hindi lamang sa MMDA kundi sa mga congressmen ng iba't ibang distrito sa Metro Manila na dapat ay ginagamit. Yan yung mga buaya talaga mga kababayan na yung tumanggap na napakaraking flood control fund, yan pa ang binabaha talaga mga kababayan. Tapos yung tingnan nyo ang kanilang obra, hindi mo mahanap, nasaan na? Para nga maibsan yung mga baha. Pero nakikita natin, wala ring nangyayari. Well, sige, pagbigyan natin ng konti. Halimbawa, doon sa Araneta Avenue, sa Na hanggang dibdib dati, ngayon hanggang na lang, tuhod ng dinosaur. Pa rin, kalokohan mga kababayan na lumala nga ang baha dahil napakaraming lugar mga kababayan ang hindi na humuhupa. pagitan ng Caloocan at Quezon City na dati lampas ulo ang baha, ngayon hanggang leeg na lamang. Maraming salamat po sa inyo nagawang isang pulgada. bumaba ng konti ang baha. Pero tingnan po ninyo yung sinabi. Idiot. Tapos sabi ni Marcos mga kababayan, ang mga basura, una, gawing kuryente. Tapos, gawing paso na lang. Tapos, lastly, sabi niya, mamulot na lang kayo dyan ng mga kitchen sink o mga ganyan mga kababayan, mga kama. Gawin yung bahay. Gusto na niyang ipagawa ng bahay mga kababayan ni Dr. Marcos. Kamakailan lang nakita ko sa social media yung pahayag nitong mayor ng City of Manila, si Isko Moreno Domagoso, na sinasabi niyang nilahad niya kung magkano ang natanggap na flood Yan, sinaabante laglag niya. na mga projects ng bawat distrito ng Maynila. Yung pong dalawa doon na pinakamalaki ang mga nakuhang flood control, yung isa 4 billion, yung isa mahigit Grabe, bilyon-bilyon. Tapos yun po yung mga kasama doon sa nakikita natin araw-araw yung yan si Abante mga kababayan Pwede na nga yan ipa-disqualify dahil mayroon lang ruling ang Korte Suprema na bawal ang second placer rule. Pumalit si Abante kanilang pagmumukha doon sa impeachment trial. Sila po yung taga-usig, sila po yung taga-usig, tapos sila pa ang mga kababayan, ng kriminal. Mga binibitiw na salita. Meron pang isang
pastor dyan na naging congressman Oh, Pastor dahil Jack. Oh. sa pagmamanipula ng COMELEC. Oh, ayan, kumelected. Ayan. Yan mga kababayan, malapit na yang ma-disqualify yan si Abante. Sinasabi pa na kaya daw binabaha tayo at kaya daw Oh, dahil, nagpapadala ng ano? Si Sara ang kanyang pinagbintangan dahil hindi daw humaharap sa impeachment. ulan. Ang kalangitan ay dahil Talagang- nga dito sa impeachment, Oh. hindi ma-impeach ma-convict si Vice President Inday Sara. Stupid. Eh, Uy, kayong mga mga nasa simbahan ni Abante na nakikinig pa rin dyan, nagsisimba, naniniwala pa rin dyan kay Abante. Kawawa kayo. Alam nyo ng alam nyo ng huwad mga kababayan. Tingnan nyo naman ang pinagsasabi. Hindi nga pang pastor mga kababayan Hindi man makatao. At least man lang makatao, hindi. Ginagamit pa ang Diyos, mga kababayan. Kaya umalis na kayo, o di ba kaya petisyonan nyo na palayasin na yung Abante-liling na yan. Ako po kung saan humuhugot ng Kapal ng mga face. ganitong pananalita, itong mga defenders ng ating administrasyon at mga taga-usig ng mga Duterte. Opo, kaya ko po na itanong sir kasi kung titignan mo doon sa website ng COA, doon sa record ng MMDA, 100% po halos lahat ng mga nasa completed. records nila. Ibig sabihin, nagamit ng tama yung pondo na ilagak doon sa kung ano man yung mga programa na kanilang gusto maipatupad, mga proyekto para dito sa flood control projects. Pero iba po yung naging resulta kapag umuulan na po. So, sa tingin Talaga, po, lumala na, no? To think na grabe ang gastos, mga kababayan. Okay lang sana kung hindi binadgetan. inyo dapat din Tapos ang basura pa. Never yung nagkaganyan, mga kababayan, sa panahon ni Tatay Digong. Si Tatay Digong ang nag-alis nga sa basura sa Manila Bay. Tapos galit na galit pa mga buwisit, mga kababayan. Ganyan sila kahudas. Nilinis si Tatay Digong ang mga basura. Nagalit sila. Ngayon, grabe, binaha tayo ng basura. Wala kaming masabi dyan. Ganyan talaga yan. Kasalanan ng mga tao nagtatapon ng basura. Ang mga po buwisit. bang imbestigahan itong MMDA, sir, sa mga nangyaring pagbaha nitong nakaraan? Considering na Not right now. Dahil kung right now, mga kababayan, wala rin tayong magagawa. Ano maaasahan nating investigasyon ngayon? Puro bangag ang nandyan sa kapangyarihan. makakaranas na naman po tayo ng mga mga pag-ulan kasi nga may mga bagyo pa po tayong aasahan sa mga susunod pa po na mga panahon, sir. Ang magagawa na lang natin, Dapat lahat ng sangay ng alisin muna si bangag, mga kababayan, para makakuha tayo ng hustisya. I-impeach na yan. gobyerno dito sa Metro Manila, yung MMDA, pati na yung mga local government units, dapat imbestigahan kung ano ang kanilang mga naging sins of omission or commission patungkol sa flood control. A picture says 1,000 words, sabi nga, ayan ay isang kasabihan. And why can't I paint you? Hindi maipinta ang mukha ni bangag, mga kababayan, dahil tagilid tayo dyan Di ba yung nakita nating basura na tumambak doon sa spillway sa Baclaran na kaharap pala paman din ng Walang imik talaga ang mga badilaw, mga kababayan. Walang imik. The same people na nagputak dati, mga kababayan, sa Dolomite na nagalit, na naalis ang basura. Ngayon, nakakita ng basura, mga kababayan, na bumalik. Para pang, I love the view. Para pang ganyan, mga kababayan. Ganyan talaga yan. Normal lang yan. Normal lang sa kanilang mga buwisit. bahan ng Baclaran doon sa Parañaque. Lumantad yun sa buong mundo. A sea of garbage in Manila. sea of Yun ang garbage. lumalabas sa CNN, Garbage. sa BBC, sa Al Jazeera. Malaking kahihiyan ito sapagkat at lumalabas pa. Halimbawa, meron tayong writ of kalikasan patungkol sa Manila Bay. Sinabi ng Supreme Court, halos 2 dekada na nakakaraan na kailangang lahat ng sangay ng gobyerno ay gumawa ng pamamaraan para linisin ang Manila Bay. Pero ano lumalabas? 1/3 of the whole world's plastic tayo, mga garbage. kababayan, ha? Tayo ang may the biggest contributor, mga kababayan, ng basura sa dagat in the whole world. Kahit pa siguro ipag-combine, mga kababayan, ng ilang countries, mas marami pa rin ang itinapon ng Pilipinas. Pilipinas nang gagaling. Nakakahiya. 1/3. Talo pa natin ang India. Tayo ay 110 million. Ang Talo pa natin ang India at China. India ay 1.5 billion. Ang kanilang garbage ay 17%. Tayo ay 34%. Oh, Saka see? nakakita ng ganyan. 34%. Kaya
there is a total breakdown of governance, Mm. no, na nakikita natin. Maliban pa diyan, eto Almar, ngayon lang umaga ko natanggap, no, na balita. Merong isang tao na ikinulong dahil nung 2 araw na nakakaraan, taga doon sa isang convenience store sa Paco ay nagnakaw ng isang dilata, no? Ano na, At ngayon- pero ang nagnakaw ng trilyon mga kababayan, wala. Pinagsisilbihan pa andyan sa ay Malacanang. nakakulong. Na kaya naman nakapagnakaw yung taong yun ay dahil gutom na Oo. ang kanyang pamilya. Dahil sa isang dilata, ngayon ay nakakulong. Ito'y dito sa Maynila, sa San Andres Bukid. Samantala mga kababayan, kung ano lang sana ang gobyerno, hindi lang hudas na ganito mga kababayan, hindi na kailangan magnakaw yun dahil sigurado mayroon na sana yung trabaho. Pero naging mahirap dahil ang gobyerno natin kurakot. No? Ganyan na kahirap ang buhay ng tao. Kaya kanina nga, nung pinakita ko yung repolyo na 100 piso ang halaga na hindi naman kalakihan, no? Naisip ko, 100? at ito'y nabanggit sa akin ng isang malaking negosyo. Ang problema niyan mga kababayan, mahal ang ating pagbili. Tapos doon mga kababayan sa mga farmers, ang 100, 5 piso lang yan mga kababayan bili nila. Per kilo pa ha? So lampas pa ng mga kababayan, mga 2 o 3 piraso pa. Negosyante na may nagmamay-ari ng maraming mga Diyan, isang piraso, 100 na. supermarket dito sa ating bansa na ang benta daw ng halos lahat ng pagkain, delata, pati alak, lahat ay bumagsak. At ang tumataas na lamang ang pagbenta o pagbili ng ating mga kawawang mamamayan ay instant noodles. Yan na lang. Kasi Tapos ang taas ng sodium mga kababayan, sira ang kidney mo. yun Tapos mapapagastos ka pa sa ospital. naman may negosyo. Kamura sila sa noodles pero araw-araw. Isipin nyo na lang yung content ng sodium ng yung mga kababayan. Yung isang sardinas at isang noodles. Ay, noodles lang. Yan na dapat ang sodium na intake mo for the whole day. Kinain mo lang sa isang noodles tapos magsasardinas ka pa mamaya. Parang pang 2 araw na ang kinain mo. Tapos may pagkain ka pa mamaya, kakain ka pa ng chichirya. Pang 10 araw na sodium content ang kinain mo mga kababayan. O ayan, high blood ka. Tapos sira pa yung kidney mo. Noodles lang ang kanilang pagtapat at sardinas at chichirya. Last coke pa. Tapos magpapa-ospital ka sa kanila. Silang may-ari ng ospital mga kababayan. Magbabayad ka ng mahal. hirap ngayon. Bigas, Sa high blood, tapos kanila din ang yung sa mga gamot mga kababayan sa anti-high blood, losartan. sa isasaing tapos lalagyan ng instant noodles, no, na may sabaw, may lasa, may alat, no. Yun na lang halos araw-araw na ginawa ng Panginoong Diyos. Yun na lamang halos ang kanilang lamang tiyan. Pag ganyan ang pinapakain natin lalo na sa ating kabataan. Wala na, malaris. Lalaking mga morons yan. Lalaking walang ipapasok sa ulo niyang mga yan pag pumupunta sa eskwelahan. Kulang sa Dahil nutrisyon walang nourishment, walang enough Nasaan na si Gadon mga kababayan na nagyabang na batang busog malusog? Wala na Ang gunggong na yun Ang kanyang poverty ang naalibyuhan. nutrition na pupunta sa kanilang katawan, no? Talaga sadyang nakakaawa na ang ating kababayan. Sir, hindi po ba ito insulto sa ating mga kababayan? Kasi nitong mga nagdaan kapag umuulan, sasabihin lang ng mga kawani ng gobyerno na patuloy kaming nakamonitor, Ayan, ang bobola lang ng mga visit. monitor namin yung sitwasyon. Puro Hindi monitor. Tapos magsasuggest ka mga kababayan ng solusyon. Pag-aaralan namin yan. Ito Wala, parang- nandun, aral, puro aral, hindi Hindi natuto. to deserve ng mga Pilipino po, sir, yung mga itong klaseng performance po ng ating pamahalaan. Definitely hindi deserve. Monitor na lang sila ng monitor, no? Wala naman silang ginagawa pagkatapos. Pag pumasok na ang Nobyembre, Disyembre, at tumigil na ang pag-uulan, tumigil na ang bagyo, back to the same. Wala nang pakialam. Hanggang sa susunod na namang tag-ulan, hanggang sa susunod na namang tagbaha, no? Ganyan na nangyayari, no? At worse than that, kung kumilos man at gumawa ng mga proyekto, puro corruption pa.
Mas malaki ang Kurakot napupunta pa. sa bulsa ng mga tagapamahalaan, mga kurakot, kaysa sa napupunta sa proyekto. Kanya ang nangyayari, yan, ghost projects, flood control na isang bagyo lang sira na, no? Inaanod ng tubig. Asfalto na bilyones mga kababayan ang gastos. Sira agad. Ayan ang nangyayari. So, Vince Dizon, nagyabang pang muungas. trilyon na nga 'di ba sabi nga ni Congressman Egay Erice, kanyang kinuwenta ito. Umaabot na sa 1.9 trillion ang tinatapo natin, no, sa mga flood control at iba't iba pang proyekto. Pero wala namang nangyayari. And yet, Walang nangyayari. the solutions have already been told by so many people, including yung isang sikat na arkitektong si June Palafox, no, na siyang nagplano at nagdisenyo ng Dubai, no? Matagal na niya sa panahon pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Meron ng mga solusyon yan, yung pag-continuous dredging ng Laguna de Bay, yung paggawa ng spillway mula Laguna de Bay patungong Manila Bay passing through Parañaque para maging dalawa ang daluyan ng tubig. Kasi right now, pag umapaw ang Laguna de Bay at galing naman sa mga bundok ng Sierra Madre ang tubig na pumupunta dyan, ang labasan lamang niyan, lagusan niyan ay Pasig River, no? Via the Manggahan Floodway. Pero ang solusyon noon nung magkaroon ng another spillway at pinakamalapit na dadaanan ng spillway, pinakamaigsi na ruta ay sa Parañaque ang dadaan. Wala tayong ginawa doon. No? Yung Laguna de Bay na dapat dinredge na, hindi natin tinuloy ang dredging, nahablap pa tayo sa arbitration, natalo tayo, nagbayad pa tayo ng danyos, perwisyos dun sa Belgian company na siyang nanalo sa bidding noon. Ano? Hindi tinuloy At napakadami pang mga solusyon, no? Yung mga paggawa ng imbaka ng tubig baha sa ilalim ng mga malalaking bakanting lote dito sa ating Kamaynilaan. Walang ginagawa ang pamahalaan But all of these solutions have already been told to us.